Because it's easy to say, oh, I have all this success, I have all this, pero we don't know the backstory. Yeah. Minsan, it was just given to them pala. Pero ikaw, alam namin yung kwento that you were mopping floors, you were selling ice drop. Daya mo naman, Lord. Sabi ko, janitor na nga lang. Tinanggal mo pa. Oh. Yeah. Nung ako ay naghukay, sabi ko, Galing. hindi ako susuko. Kaya sinubukan ko lang na mag-apply ng area sales manager. Tama. So, nakabarong ako. Pagkatapos dala-dala ko luggage bag, nakasakay ako sa jeep. Kasi naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Oo. Kasi parte ako ng Galing. pamilya. That's so beautiful. From janitor to successful business person, entrepreneur, you can just imagine how tough that journey was. Walang shortcuts, walang privileges, just pure grit, faith, and the courage to keep on going. Hi, my name is Bo Sanchez. And I'm Marco Victoria. And welcome to Truly Rich Conversations, where we dive deep into the success of people, but behind that, what does it mean to really live a truly rich life? Today's guest is a living proof that your past does not define your future. So if you feel stuck or if you feel small, this episode will show you that you can rise. So let's all welcome Arnold Vargas. Woohoo! Yeah! Salamat, bro. Salamat po. Arnold, we are so happy and privileged that you are here with us. Honor namin. Kasi alam namin yung kwento mo eh. Because it's easy to say, oh, I have all this success, I have all this, pero we don't know the backstory. Yeah. Minsan, it was just given to them pala. Pero ikaw, alam namin yung kwento that you were mopping floors, you were selling ice drop, and then now you have a publishing company, you've got agents all over the place. And we just want to know, sino ba si Arnold? What was that? Saan ka nagsimula? Pinakaumpisa. Yeah. Nakatira ako sa Gumaca, Quezon. Sobrang hirap ng buhay namin. Ang buhay namin ay literal na isang kahigisang tuka. Kasi yung lolo namin ay talagang nagtatrabaho siya maghapon sa carpenter. Pagkatapos, sa hapon, inaabangan namin siya para dala-dala niya kasi yung ulam namin sa hapunan. Tapos yung kinita niya maghapon, yun naman yung aming gastos para sa kinabukasan na maghapon. Grabe, no? Tapos ganun na naman ulit. So literal siya na isang kahigisang tuka. Kinakain lang namin tuwing breakfast ay isa't kalahating pandesal at saka kape. Ba't Yun lang. kalahati? Isa at kalahati. Kalahati. Kasi hati-hati kami. Magkakapatid at saka yung lolo at saka lola namin. Okay. So, kasi yun lang din yung kaya. Masarap yung aming almusal kapag first periodical exam, second, third, at saka fourth. Kasi may noodles. Kasi may exam. Ang pangarap ko talaga ay magkasama-samang pamilya. Kasi hiwa-hiwalay eh. Hiwa-hiwalay yung nanay ko ay housemaid sa Manila. Tapos yung aking tatay ay karpentero din sa Manila. So, minsan lang talaga kami magkita sa looban ng isang taon. Oo. Pero when you say yung nanay mo a helper, housemaid, ibig, ano lang yan, sa syudad or sa... Sa Manila. Sa Manila, tapos kayo nasa Gumaca. Na kami nag-Gumaca sa probinsya. Yung tatay ko ay nasa Manila din, construction worker sa Manila. I see. Okay. Nakwento mo before, no, na merong time, parang nagtampo ka or sabi mo, Lord, janitor na nga lang ako. Na-retrench pa ako. So, can you take us back? Hindi ko makalimutan yung very powerful. Pangarap ko kasi talaga yung janitor. Kasi nung napunta ako sa IAS, nung hindi na ako nakatapos ng pag-aaral, nag-drop out ako sa college. Tapos nagpunta ako sa IAS, is school ng mga advanced studies, na mga doctorate, ganyan. Tapos natanggap ako doon, nag-garden. Gardener. Yung nagtatanggal ng makahiya, tapos nagpapantay ng mga halaman. Sabi ko, buong buhay ko, nagtatrabaho ako sa initan kasi nung bata ako, nagtitinda ako ng ice buko ice drop, nagtinda ako ng
itlog hopya manipili sa bus. So, tapos, nung Grabe. napunta ako sa Ayas, gardener. So, nasa initan na naman. Oo. Kaya sabi ko, Lord, pwede ba maglambing na maging janitor? Kasi doon sa gym na tinitingnan ko, sabi ko, okay kasi malilom, Oo. fresh na fresh ka. Kaya sabi ko, pangarap kong maging isang janitor. Kaya pinanalangin ko kay Lord. Tapos siguro mga 2-3 buwan, ganyan. Umalis yung janitor dun sa gym. Ako yung pinalit. Kaya tuwa ako. Kaya sabi ko, successful na ako. Grabe. Yun talaga yung yun talaga yung pangarap ko. Dream come true. Dream come To true. be a janitor. Wala nang iba. Kasi sabi ko, hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Sabi ko, okay na sa akin to. Maging janitor ako, sabi ko, successful na ako. Oo. So, nung naging janitor ako, successful na ako. Mahal na mahal ko yung pagiging janitor. Wow. 3:00 na madaling araw, gumigising ako. Wow. Tapos, yung gutter ng gym, Oo. literal yun. Gumagawa ako ng sarili kong scaffolding. Tapos, inaas-is ko yun para pumuti. Oh my Ganun gosh. ganun ko Grabe. kamahal yung trabaho ko. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, wala na akong reklamo kasi okay na ako kasi successful na ako. Oo. Pero mayroong time na nangyari, mga 4 na taon, kasi inihintay ko lang ma-regular ako. May time na nangyari na tinanggal kami na hindi mga regular. Oo. Kaya sabi ko, daya mo naman Lord, sabi ko, Oo. janitor na nga lang, tinanggal mo pa. Oh. And what happened after that? Mayroong isang trabaho na binigay sa akin na magukay ng basurahan. Okay. Malalim yung basurahan, 4 na dipa. Tapos, trabaho yun ng nasa 4 na tao. Pero sabi ko dun sa boss, boss, pwede bang ako na lang? Kasi kailangan ng punctuation ng sister ko. So, hinukay ko yung hukay ng Grabe ka. basurahan. Grabe. Tapos, sabi ko, habang hinuhukay ko yung basurahan, dun yung realization na sa sarili ko. Kasi, nung time na yun, ayaw ko nang mangarap eh. Tinanggal ko na yung pangarap ko na sama-samang pamilya. Oh. Kaya, nung hinuhukay ko yun, habang hinuhukay ko yung hukay, habang nagpapahinga ako, tinitingnan ko yung hinuhukay ko, sabi ko, madilim yung hukay, tapos mahirap yung hukay. Sabi ko sa sarili ko, yan yung klase ng buhay. Oh. Mahirap talaga. Oo. Madilim talaga. Oo. Pero para makalampas ka sa hamon ng buhay, sa Oo. hukay ng buhay, ang keyword is huwag kang susuko. Huwag kang susuko. So, tinapos ko yung hukay Ganda. na yun, at pagkatapos ng hukay na yun, daladala ko din yung word na yun, na simula ngayon, hindi ako susuko. Wow. Ganda. Amazing. Grabe. So fantastic. I like that how did you become an entrepreneur? So kasi ngayon entrepreneur ka eh. Dati empleyado, 'di ba? Gardener, janitor, pinaalis pa, no? Anong susunod na step after that? Tapos noon, meron akong kaibigan, kasi ang dami kong pinagdaanan ng mga sideline, para lang mabuhay talaga. Kahit yung masahe, nagmamassage ako ng mga foreigner, Talaga? kahit himas-himas lang. Oo. Hindi naman ako maalam magmasahe. Tapos yung pag-garden din. Oo. Tapos, one time, meron akong kaibigan, sabi niya, Arnold, mag-apply ka dun sa company namin. Sabi ko, anong a-applyan? Sabi niya, area sales manager. Area sales manager. sabi ko, parang kalukuhan lang siguro. Kasi sabi ko, kung ako a-apply ng area sales manager, tapos janitor. Pero, dala-dala ko kasi yung pag-asa. Yeah. Nung ako ay naghukay. Sabi ko, Galing. hindi ako susuko. Kaya sinubukan ko lang Oo. na mag-apply ng area sales manager. Tama. Nanghiram ako ng long sleeve. Pink pa yung long sleeve ko. Pagkatapos, pinicturean ako ng 1x1, 2x2. Tapos yun, pumunta na ako doon. Tapos sabi sa akin nung manager, sabi niya, Arnold Vargas, opo. I'm going to apply, sabi ko, as an area sales manager. Munti ko pang masabi na janitor. Tapos sabi niya, meron ka na bang biodata or resume? Sabi ko, boss, wala pa. Sige, gumawa ka ng
biodata. So, nag-fill up ako ng biodata. Nilagay ko yung area sales manager, tapos nilagay ko din yung mga pinagtrabahuhan ko. Pero nagdadalawang isip ako kasi sabi ko, matatanggap ba ako dito eh? Wala naman akong background as an area sales manager. Pero nilagay ko pa rin yung aking mga pinagtatrabahuhan. Oo. Yung pinagtrabahuhan ko, yung ice buko, ice drop vendor, nagbenta ako. Tapos nagbenta ako ng itlog, hopia, mani, pili. Pagkatapos, yung paborito kong trabaho, yung as a janitor. Galing. Tapos nung pinasa ko na sa kanya, sabi niya sa akin, sana nagdala ka na lang dito ng mga paninda mo. Nagtinda ka na lang sa natin sa amin. Hindi ako natanggap. Pero sabi ko, hindi ako susuko. Oo. Tinext ko yung manager, sabi ko, boss, subukan mo lang ako. Sabi ko, kaya kong ibenta yan. Walang reply. Sumunod, sabi ko, kahit pakainin mo na lang ako, wag mo na akong sahuran. Wow. Kasi, noong time na yun, parang desperado na din ako kasi ibahiwalay naman kami mga magkakapatid, magulang, wala naman akong ibang aasahan para lang makasurvive. Yes. Siguro na caught niya yung attention, sabi niya, sige, nakulitan, punta ka dito. So, pinatry sa akin yung parte ng Ternate, Maragondon, Naik, para magbenta. Oo. So, yun. Anong binibenta mo nito? Textbooks. Textbooks. Yung mga textbooks sa mga schools. Schools, okay. May mga time na natatakot ako na, Oo. kasi naisip ko, paano na lang kung magkautang ako kasi consignment yun. Oo. So, pero may everyday na pag pumupunta ako dun sa area, dala-dala ko yung luggage bag ko. Yung mga tunay na area sales manager, may sasakyan yan. Ako, ang ginawa ko, bumili ako ng luggage bag. Doon ko nilalagay yung mga sample copies. Kasi yun yung pinapa-evaluate pag nagustuhan ng schools, yun yung kukunin nila na book sa kanilang mga estudyante. So, nakabarong ako, pagkatapos dala-dala ko yung luggage bag, nakasakay ako sa jeep. Every time na pauwi ako, ang lagi kong kinakanta sa isip ko yung I'm so glad I'm a part of the family of God. Ganda. Wonderful. Kasi naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng Diyos Oo. kasi parte ako ng Galing. kanyang pamilya. That's so beautiful. And you experience success. Na after ilang buwan lang you were able to accomplish yung mga target nila, di ba? Yes. Oo, pagkatapos, yung after 2 months yun eh. Tapos nakabenta ako ng worth 500,000 pesos in Galing. sales. Grabe. So, tuwan-tuwa din si boss. Sabi niya, dalawa na lang yung bakante na area, Panay Island at saka Ilocos. Oo. Wala naman akong kamag-anak doon pareho. Pero sabi ko, boss, marami akong kamag-anak dyan sa Ilocos. Kaibigan, para lang makuha ko yung area. Tapos sabi niya, sige, alam mo na kung paano gagawin. Opo, boss, ako nang bahala. Sinerch ko lang kung anong sasakyan, kung saan yung parking. So, parta, sumakay ako ng biyaheng bigan. Doon na. Dumating ako ng madaling araw. Tapos naghanap ako ng marerentahan na kwarto. Dala-dala ko yung luggage bag ko. Tsaka mga damit ko. Ang galing. And you became very successful in that job of yours. How did you transition na gagawa ako ng sariling kumpanya? Nagkaroon ako ng konting pera. Tapos, nakabili kami ng hulugan na lote. Tapos, napatayuan namin ng bahay. Tapos, sabi ko, tuntua ako kasi yun na yung Dream yung come true dream ulit. come true eh. Sabi ko, yun yung simbolo para sa akin na sama-samang pamilya. Sama-sama na yung pamilya. Kasi wala kaming bahay ever since. Kaya sabi ko, pag ikaw pala ay nangarap at kasama mo ang Diyos at determinado ka na mabot yung pangarap mo, matutupad yun one day. Yes. Kaya sabi ko, gusto kong magkaroon ng sariling publishing. Galing. Kaya yun yung ginol ko. Kaya nung 2013, nag-start very small yung Tisara Publishing. Galing. Galing. So, na-mention mo, nagtitinda ka sa bus, gardener, janitor. Nagamit mo ba yung experiences mo sa mga pinagdaanan mong trabaho sa negosyo? Oo, absolutely, sir. Kasi
nung janitor ako, kailangan malinis na malinis yung floor, makintab na makintab. Kaya nung entrepreneur na ako, ang gusto ko lagi sa opisina ko, malinis, yung desk ko, malinis, organized. So, yung mga bagay na mga dapat kong gawin, pantay-pantay talaga yan at yung schedule niyan, dapat ma-accomplish talaga Galing. yan. So, yun, tingin ko yun yung isang bagay na malaking nakakatulong para sa akin. At saka yung hard work na din kasi ever since gumigising talaga ako na maaga, alas 3 na madaling araw, tapos kahit late ako umuwi, okay lang. So, nung entrepreneur ako, parang medyo simple na lang sa akin yung mga bagay na yun kasi yung training ko nun. At saka yung pagbebenta kasi ever since nagbebenta ako ng itlog hopya manipili, tapos ice buko, ice drop, hindi ako nahihiya sa tao. Kaya nung naging entrepreneur ako, ako mismo nagma-market nung sarili kong libro. Kaya malaking bagay yun yung training na nangyari sa akin papunta doon sa entrepreneurship. Ang daming mga gustong magtayo ng negosyo. Siguro kailangan make it real to them kasi minsan very romantic yung to fire my boss. Wala na akong boss. Ako na ang boss, no? Minsan romantic. Ikwento mo nga yung maski isang kwento lang yung gaano yung mga malalaking problema na nangyari sa negosyo mo na, no? Entrepreneur ka na. What were the biggest problems and how did you overcome? Malaki, marami. Kasi wala akong alam pagdating sa entrepreneurship. Ang alam ko lang ay magbenta. Kaya nung nagsisimula ako, nagpa-print agad ako yung libro ko, nagpa-print agad ako ng 5,000 copies per level. Oh my gosh! Nasa 3 milyon. Tapos, ang nabenta lang during that time, less than 1,000 lang. First year. So, kailangan kong bayaran sa printing yun. 20%. Kaya, yun yung isang malaking naging problema ko during that time. Pero, pinakiusapan ko yung printing. Nabayaran ko naman siya, paunti-unti. Galing. Year after year. Tapos, yung lesson na yun, kinuha ko talaga yung lesson na yun. Sabi ko, hinay-hinay lang dapat. Huwag pabigla-bigla. Fantastic. Kailangan organic, kailangan, no? Correct. Tapos integrity rin, na binayaran mo pa rin. Yes, Di ba? Dahan-dahan. That's very important for any business kasi business is about trust, it's Yes. about relationship. Yes, ma'am. Nung na-meet ka namin, we heard your story. Lahat kami floored, no? Lahat kami bilib na bilib sa diskarte, sa courage, sa pinagdaanan mo. During that time, how did TRC, Brother Bo, played a part dun sa journey mo? Malaking bagay. Actually, si Brother Bo talaga yung mentor ko na sa lahat ng aspect ng buhay. Ang dami niyang na-touch. Pero isa sa nakuha ko talaga sa kanya is yung take care of your employee. And then your employee will take care of the business. So, ang laking bagay nun kasi katulad nung ginagawa namin ngayon na matching program. Sa inyo ko na kasi nakuha yun yung para yung employee mo, yung mga katrabaho ko ay pagdating ng time is multi-millionaire din. So, ginagawa namin yung matching program din na makapag-invest sila sa investment at saka sa stock market. Galing. Fantastic. Grabe. And, listening to you, knowing you ever since, no, you're a person of faith. Ang lakas ng kapit mo sa Panginoon. Pag sinabi mo, kanina sinabi mong hindi ako susuko. Never ako mag-give up. It really comes from your faith, ano? And siguro, kwento mo lang na from the start ba, nung bata ka, may faith ka na, and then did it just grow through the years? Nung yung faith ko, bali naging Seventh-day Adventist ako, siguro mga grade 4, mga ganyan. So, yung family namin, nagsisimba every Saturday. Tsaka yung lola ko kasi, talagang nakikita ko sa kanya, lolo ko na nagbabasa ng Biblia. So, namulatan namin na yung mga bagay na yon na maniwala sa Diyos. Galing. We just want to tell everybody, here in the Truly Rich Club, we respect all denominations, all churches, we see everybody as people of faith. And therefore, we have one God, we have one Father. We are children of one Father. That's how and we're able to work together. I'm Catholic, Marco's Catholic, and
And Arnold is a Seventh-day Adventist, and yet we're friends. Yes, sir. Yeah. We serve the Lord together. Yes. Ganun po sa Truly Rich Club. Na-mention mo bro, no, na yung pinagdaanan mo, I know how much you valued money dahil dugot pawis mo talaga literal, di ba? All these years. Now na successful ka na, Oo. negosyante ka na, how's your relationship with money? Nakatulong ba yung dati na ganun yung pagpursiga mo sa pera? Sa ngayon na iba-iba na yung hinahandle mo, malalaki na. Paano naka-epekto yung dati sa ngayon? Oo nga. Sa money mindset? Money mindset. Okay. Bali, nung growing up, hindi talaga namin pinag-uusapan yung tungkol sa pera. Ang lagi ko lang naririnig, kulang ang pera, saan kukuha ng ganito. Yes. Yung kailangan mo magtrabaho para kumita ka ng pera ngayon para sa kinabukasan na panggastos mo. Yes. So, yun lang talaga yung lagi kong naririnig. Pero may nangyari sa buhay ko, may turning point. Ang turning point ng buhay ko is nung nagbebenta na ako ng libro, medyo kumikita na ako ng pakonti-konti. Tapos, yung lola ko na nag-alaga sa amin, nadala siya sa ospital, sa emergency. Tapos masakit na masakit yung tiyan niya. Tapos yung lola ko, nakahiga lang sa isang gilid. Oo. Tapos hindi siya tinatanggap ng ospital Oo. kasi wala kaming Pera. pang-down. Oo. So sabi ko, yung moment na yun, sabi ko, gusto kong yumaman. Gusto ko talagang yumaman. Pangalawa, nung nasa Bigan ako, wala kasi akong kamag-anak talaga doon. Oo. Sabi ko lang yun na may kamag-anak ko, pero wala talaga. Tapos minsan yung allowance namin, kasi wala naman kaming sahod, commission lang talaga. Allowance lang ng konti, pero babayaran din namin. Oo. Tapos may time na wala talaga akong pera. Oo. Nag-send nangutang ako doon sa kaibigan ko ng 1,000 pesos. Okay. Pagkakuha ko ng 1,000 pesos sa sa remittances, sabi ko, gusto kong yumaman. Ayoko magugutom. Oo. So yun yung turning point ng buhay ko. At sabi ko, Galing. Galing. Lord, gusto kong yumaman. Oo. Pero hindi ako yumayaman. Oo. Kasi ang alam ko, pag pinanalangin ko sa Diyos, pagkagaya nung dream ko na maging janitor, Oo. akala ko ibibigay niya na lang yun, Oo. yung pagiging janitor. Pinapanalangin ko talaga na gusto kong yumaman. Ngayon, yung ex-girlfriend ko na ngayon ay asawa ko na, na nag-aaral dati sa St. Louis, sa Tugigaraw, Oo. gumagamit sila ng Krigma. Oo. Pagkatapos, kilala ka niya. Oo. Nung time na yun, meron akong tinuturuan na pinsan ko na magbenta rin. Oh. Tinuturuan ko siya kung paano maging salesman. Tapos, sabi ko, wala naman akong ibang may tuturo din sa iyo. Sabi ko, maganda, magbasa ka ng libro. Bibilhan kita ng libro. Nagtanong ako doon sa girlfriend ko. Sabi ko, ano ba yung magandang libro na pwede nating ipabasa sa pinsan ko? Sabi niya, meron akong kilalang author. Magaling yon, si Bo Sanchez. So, pumunta kami, nung lumuwas kami ng Manila, pumunta kami sa National Bookstore sa Farmers Cubao. Naghanap kami ng libro mo. Isa sa libro na binili namin is yung The Turtle Always Win. Tapos, nung umuwi kami, sabi ko, basahin mo yan. Bahala ka na. Para pag natuto ka, yan na yun. Maganda yan. Tapos, nung nakikita ko siya nagbabasa, tawa siya ng tawa. Sabi niya, Kuya Arnold, maganda tong libro. Sabi niya, marami kang matututunan. Syempre, hindi rin naman ako nagbabasa. Wala rin naman ako nabasang libro. Naingit ako. Pagkatapos niyang basahin, binasa ko din. Natapos ko yung libro na yon. Yun yung first time na nakapagbasa ako ng libro, yung The Turtle Always Wins. Wow. Sabi ko, yung mga maid dito, may pera na. Sabi ko, tapos may driver pa na mayroong pera, may investment din sa stock market. Tapos may link doon na parang parang may subscription na magkaroon ka rin na may maid invest in the stock market. Tapos binasa ko din 'yun. Yun yung 2013, yun yung time na nag-start din ako mag-invest sa stock market. Galing. Amazing. Yung kwento mo sa sobrang inspiring, kailan nangyari na-realize mo ba? Kasi sa pagkwento mo, sobrang nabibless. I'm sure people watching now are very blessed. Nagkaroon ba ng point of realization, Arnold, na yung buhay ko, pinagdaanan ko yun, siguro may purpose. Tapos ngayon,
you're in front of us right now, meron ko bang purpose na pag nahihirapan ka or, feeling mo nawawala kang lalandas, you remind yourself of your purpose. What is the purpose of Arnold? Nung time ng pandemic, nung time na naka-experience na ako ng success, Oo. it's true na yung naririnig ko palagi sa circle natin na the enemy of success is success. Tama. Na-experience ko yun na bumaba yung productivity level ko nung na-experience ko na yung mga bagay na wala na akong hunger. Sabi ko, parang May ganun. bahay ka na, may Oo. kotse na. Yun nga, sabi ko, paano magpapatuloy? Yeah. And then, binalikan ko yung April 3, 2016, yung na-invite mo ako sa PICC. Ang topic mo nun is about mediocrity. Yeah. Nanood ko ulit yun. Tapos, ang topic mo nun is, parang sa akin, is personal pain. Tapos sa'yo naman is vicarious pain. Yes. Yun yung isang bagay na kailangan, nare-remind ako lagi, araw-araw, doon sa story na yun, hindi lang doon sa aking pain, kundi kung gusto ko magpatuloy, I need to embrace the pain of others. Woo! Galing. That is so good. Tama yun, ha? Whenever we go through pain, we use it as our hunger. Yung sinabi mo nung nasa vegan ka, no? Na you had to borrow money, 1,000 pesos para makakain. Ginamit mo yun. O kaya yung auntie mo, Lola. yung lola mo na nasa ospital, tapos nakita mo nasa gilid lang kasi nga hindi tinatanggap, walang pera. You said, yayaman ako. No, hindi na ako magiging mahirap. We use our own pain. But we can also use vicarious pain. Ibig sabihin, the pain of others. Gusto mong tumulong. And that's what Arnold is right now. Nakwento mo kanina yung pinsan mo, no, na tinulungan mo, gusto mong turuan, maging ahente, magbenta. Maraming nanonood sa atin ngayon. Yeah. Ganun din. Ahente siguro, into sales, Yeah. sa business. Oo nga. Pero minsan, feeling nila stuck sila or may ganung moment talaga na anong next move ko, lagi na lang bang ganito. What can you tell them? Yeah. Na pagdaanan mo lahat to, anong dapat nilang gawin? Never give up on your dream. Maraming mga bagay na pinagdadaanan natin sa buhay na hindi natin maintindihan. Oo. Meron tayong mga pangarap na minsan idinadrop na lang natin. Kagaya ko na dinrop ko yung pangarap ko. Pero kung ako ang tatanungin at babalikan ko yon, sasabihin ko sa sarili ko, okay lang yan. Huwag mong idadrop yung pangarap mo. Ipagpapatuloy mo lang yan. Galing. Kailangan mo lang ay magdasal, una, at pangalawa, ay mag-study. You need to study. Yes. Kasi kung walang change, kasi it is your choice to change. Wow. At yung lahat ng napag-aaralan mo is you need to apply. Kailangan i-apply mo yung napag-aaralan mo. Kasi kung gusto mong yumaman, edi pag-aralan mo kung paano yumaman. Kasi Tama. it is available everywhere. Nandiyan ang Everywhere. YouTube. Yeah. Libre naman ang YouTube. Oh. So, kung gusto mong maging healthy, edi study health. Yes. Kung gusto mong maging successful person, di study mo yung successful person. Very so, tingnan mo silang mabuti kung ano yung kanilang ginagawa at i-apply mo sa sarili mo kung ano man yung pangarap mo. And then step by step, magkaroon ka ng change every day. At mamamalayan mo na lang na makakarating ka na doon sa mga pangarap mo. Galing. Galing. What do you want Arnold Vargas to be remembered for? Ako, yung lagi kong sinasabi sa mga kasamahan ko sa trabaho, gusto kong maalala ko na isang mabuting asawa, isang mabuting anak sa aking mga magulang, at isang mabuting boss. Gusto ko one day, kahit hindi ko naririnig, gusto kong sabihin nila na one day, salamat kay boss dahil gumanda ang buhay ko dahil sa mga pinagawa niya, advice niya, at mga ginawa namin. Grabe. Ganda. Galing. May mga questions kami tinatanong namin sa lahat ng guest namin. Ito yung una. What does it mean for you to have a truly rich life? Ako, una, ang sa akin, yung kung ano man ang meron ako ngayon, at kung ano man yung wala ako,
dependent pa rin ako kay Lord. At kung ano man yung binigay niya sa akin, at meron ako ngayon, still, in my mind, I'm still singing. Hallelujah. I'm so glad I'm a part of the family of God. Galing. And number 2, yung asawa ko na nakakapag-church kami, nakakapunta kami sa The Feast. Pagkatapos nun, nakakapag-date kami. Kahit simple lang. Number 3, makapag-bakasyon kami ng pamilya. Actually, Yeah. ginagawa namin yan na at least once a year. Napunta kami ng Boracay, Yeah. with the family, Ganda. at sa Hong Kong Disneyland. So, Wow. nagagawa na namin yun ngayon. Gusto kong sabihin din na yung dati kasing lagi kong kinekwento, yung simbolo ng sama-samang pamilya is bahay. Kasi wala kami nun. Actually, na-realize ko, naintindihan ko na hindi lang pala yun yung simbolo ng sama-samang pamilya. Kasi, naintindihan ko nung nagkaroon kami ng sarili namin bahay, doon naman yung time na naghiwalay na rin kami kasi nag-asawa na ako. Oo. Yung kapatid ko, nag-asawa na rin. Oo. Yung mga magulang namin pinili na mag-stay sa probinsya. So, hiwa-hiwalay din. Oo. Meron akong, sabi ko, paano gagawin ko? Yun yung pangarap ko nung bata ako. Tapos ngayon parang hindi. Tapos mayroong one time na narinig ko sa talk mo, sa YouTube ko pinanood, tungkol sa isang pari na kaibigan mong pari, na yung pari na yon ay may nanay, tapos every day, Yes. tinatawagan niya yung Nanay niya. Kahit walang pinag-uusapan, paulit-ulit lang. So sabi ko, akin yun. Gagawin ko yun. Medyo awkward kasi growing up, hindi naman kami talaga magkakasama. Oo. Tinext ko muna yung nanay ko. Sabi ko, siguro ito, matagal na to namin ginagawa. Siguro almost 10 years ago na. Wow. Sabi ko, tinext ko muna una. Sabi ko, ma, kumusta po kayo? Nag-reply naman. So, text na kami every night. Tapos, nung time na medyo hindi na awkward, matawag na ako. Tatawagan ko na. Tapos, nung nagkaroon na ng mga video call, binibideo call ko na si mama kahit magkakalayo kami, si mama at saka si papa. At ang hindi nawawala yung important 4 words na lagi naming ginagawa every night is yung love you and God bless. So, hindi yun nawawala yung word na yun kasi naniniwala ako na pag yung time na wala na sila, hindi ko pagsisisihan yung ginawa ko na I love you ako at nag-God bless ako sa nanay ko every day. Sa mga employee, yung pag-create ng magandang products para sa customers, at para sa employee na gusto kong one day na maging silang millionaire one day na sila ay mag-retire. So tingin ko yung mga bagay na yun yung richer life na sa buhay to. Galing na si Arnold pinapaiyak tayo, no? Oo nga. Pero totoo yun. I remember my own mom na before she went to heaven, araw-araw rin kaming nagkukwentuhan, maski text or talagang tawag. Pero yan, tama ka, walang regrets, no? Walang regrets pag ginagawa mo siya. Aside from what you said na I'm part of God's family, di ba? Parang yun ang naging ano mo eh. Meron pa bang ibang motto or verse or linya na lagi mo sinasabi sa sarili mo, especially pag nahirapan ka? My favorite verse is in John 15:1 and 2. I am the real vine, and my Father is the gardener. He breaks off every branch in me that does not bear fruits, and He prunes every branch that does bear fruit, so that it will be clean and bear more fruit. So, nangyari sa akin yun yung verse na yun Actually, hindi nga, yung puno kasi ng ubas, para magbunga yan ng mas marami, kailangan mong i-prune, kailangan mong putulin. So, yung nangyari sa akin, hindi lang branches yung pinutol, pati ugat, binunot niya yung pagiging janitor ko. Pero, ngayon na-realize ko, sabi ko, kaya pala. Kasi dati tinatanong ko, sabi ko, Lord, bakit mo ako tinanggal sa pagiging janitor? Binigay mo nga yan Successful na ako dyan So sabi ko nung ngayon,
kaya pala niya ginawa yun. Oo. Yung pagpuprune. Kasi, Oo. anak, ito yung pangarap mo eh. Tama. Dito ka magpo-prosper eh. Oo. Dito yung way sa pangarap mo. So, ngayon, every time na may mga challenges, Yeah. malalaking challenges sa buhay, may mga nagko-close na doors, sabi ko, it's a pruning. Sabi ko, darating yung time na Galing. alam ko yung ganitong sitwasyon, sasabihin ko, at tinitingnan ko yung in the future na sasabihin ko dun sa problema ko ngayon, kaya yan tinanggal kasi merong mas malaking ibibigay sa Galing. Sarap. Picking up from that, no? Ano yung next na goal? Ano yung next na malaking bagay para kay Arnold Vargas? Marami akong mga big goals, mga short range and long range goals. Pero I have three B's. Itong tatlo na to, number one B is baby. Kasi wala pa kaming baby until Amen. now. Pero pinananalangin ko yung kay Lord at workout namin. Pero kung ano yung plano niya, well, it's okay. Ayos lang kami. Naghihintay lang kami ng ibibigay niya. Number 2B is I want to become a billionaire. Amen. Hey. Because number 3 is I want to be a more blessing to others. Dahil natutunan ko din sa'yo na the ultimate purpose of blessings is to love, to help. Amen. Grabe. Sobra. Rapid fire round. First business idea you ever had? Business idea, yung tarpaulin na calendar na yung calendar na may mga apelyido, yung Vargas family, ganyan. Gumawa ako ng yung screen, tapos naglalagay ako, kumukuha ako sa Novaliches. Galing. Yan ba yung may mga kabayo sa taas? Yun. Tama. May chariot. Question. What is a must-have habit for every entrepreneur para maging successful? Oo. You need to keep on learning every day. Kasi may mga time, ako din sa sarili ko na minsan pag nag-stop learning ako, nakikita ko yung effect na nag-stop yung growing. So, you need to learn every day. Kahit pa konti-konti lang, may binabasang pa konti-konti, at may pinapanood about mga strategy. So, I think, at saka yung hindi lang ikaw, pati yung mga kasama mo, mga employee mo, kailangan mag-grow din. So, ginagawa namin every morning, pagkakanta namin, tapos pagka-pray, meron kaming TV, tapos parang seminar yan na 10 na kami ngayon, 10 employee. Tapos nanonood kami ng full tank every day. Pagkatapos ng full tank, tapos magpe-pray, tapos kakain, free yung break pa sa amin sa company. Tapos tsaka mag-start mag-work. Ganda. Galing. Galing. Ano naman yung isang bagay na dapat wag gawin ng negosyante or entrepreneur? Yung sobrang pangungutang. Kasi pag sobra yung utang, minsan hindi mo na nahahandle na dumadami na pala yung iyong paggastos. Ang sa akin, talagang ginagawa namin is very organic. Yung mga, kasi naranasan ko yung magkautang masakit sa ulo yung magbayad. Yung ginagawa namin ngayon, kung magkano lang yung target na projections ito, dapat yung ipapaprint namin, bayad agad. Wow. Hindi siya utang. So, yung ibinenta namin na products, sa amin na yun mapupunta. Para fund naman yun, para sa susunod na pagpapagawa. Ang daming mga negosyo na gaganda sana, pero bumagsak dahil sa medyo, what do you call that? Yung sa sobrang taas ng pangarap na minamadali. No? Minamadali. Okay lang naman mataas ang pangarap Ako, I believe in big goals Pero pag masyadong madali, mangungutang to be able to. So tama ka? Meron kang tama. Ito bro, true or false? Sabihin mo lang kung true or false. Mas mahirap maging negosyante kaysa maging empleyado. True. Ang negosyo, it's just about making money. Pera lang ang negosyo. Hindi. True or false? Kailangan mo ng malaking kapital para maging negosyante. Mag-umpisa ng negosyo. No. Hindi. Kahit konti lang yung capital mo, makakapag-start ka magnegosyo.
Medyo obvious tong tanong na to dahil nasa Truly Rich Club ka, pero satanungin ko pa rin, true or false? You can be rich and still be a good person. Of course. Arnold, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much for your time. And what a blessing. What a blessing that Arnold is with us to share his story. And I know that you are blessed. And what we're going to do is we're going to close in a prayer. We're going to come before God and just say thank you to him. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Father, you are so kind. You are so good. You have blessed us with people like Arnold who helps us during times when we want to give up. You give us this message, his life, his story. And so we pray that we will continue to serve you and serve your people. And yes, keep on dreaming the dreams that you have planted in our hearts. Never to give up, but remain faithful. Heavenly Father, we thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen, Amen. and amen. Amen. Arnold, thank you. God bless Salamat, brother. Salamat po. you. Grabe. Galing.